Nagsisimula ang pelikula sa isang batikang veterano ng digmaan na sa wakas ay pauwi matapos makaligtas sa isang brutal na digmaan. Mula sa Laos, sa malalayong distansya sinubukan niyang bumalik sa Moscow nang hindi sumasakay ng eroplano. Ngunit sa kanyang paglalakbay, habang dumadaan sa isang maliit na bayan, hindi niya namamalayang nilabag niya ang isa sa kanilang mga patakaran. Isang kakaibang kaugalian tungkol sa wastong pagsagot sa mga tanong kapag kinakausap. Binago ng maliit na pagkakamaling yun ang lahat. Pinigilan siya ng 2 pulis at hiniling na makita ang kanyang mga papeles. Habang hinahalungkat ng isa sa pulis ang kanyang bagahe, tila may nakita siyang nakatago sa kanyang leather jacket. Mabilis na itinaas ng lalaki ang kanyang jacket at ibinunyag ang isang punyal. Parehong natakot ang 2 pulis, sa kabila ng paggigiit ng lalaki na mayroon siyang lisensya para gamitin ito ay hiniling pa rin sa kanya ng 2 pulis na ibigay sa kanila ang kutsilyo. At nang siyasatin nila ito ay nakilala nila ito bilang isang kutsilyong kukri ng Nepalese Army. Nang walang karagdagang paliwanag ay sinubukan ng 2 pulis na ito na pahirapan siya. Ngunit sa kanilang gulat ang lalaking ito ay may mabilis na reflexes at nahirapan sila sa kanilang masamang plano. Nang makitang wala silang laban ay hinugot ng 2 ang kanilang mga baril at sinabihan siyang pumasok sa kotse bago dinala sa istasyon. Sa istasyon ay makikita ang mga pulis na nangongolekta ng perang proteksyon mula sa mga tao. Sa oras na ito, isang kapitan ang pumasok sa selda at tinanong ang lalaki kung bakit hindi niya sinagot ang kanyang tanong. Hindi sumagot ang lalaki kaya paulit-ulit niya itong hinampes ng baton hanggang sa dumating ang iba pang mga pulis na pumihil sa kanya. Maya-maya ay ipinatawag sila sa opisina ng deputy director kung saan tinanong siya kung bakit siya nagdala nito sa kanilang bayan. Mahinahon lang na sinabi ng lalaki ang salitang para sa mga kaaway. Sa oras na yun ay pumasok din ang matabang direktor at siya lang ang may kaunting katinoan sa istasyon ng pulisya na iutos na tanggalan ng posas ang lalaki bago sinuri ang kanyang mga papeles ng pagkakakilanlan. Lumabas na ang pangalan ng lalaki ay Shamanov, isang major sa Special Forces. Nang marinig ito ay nagulat ang mga pulis at agad na hiniling ng direktor sa kanyang mga nasasakupan na ibalik ang lahat ng gamit ni Shamanov. Di nagtagal ay nakalaya si Shamanov, lumabas sa opisina at nakilala ang isang magandang babae. Pakiramdam niya ay nakilala niya ito sa kung saan. Pagkalabas niya ng pinto ay bigla niyang naalala na naiwan niya ang kanyang MP3 player sa opisina ng direktor. Pagbalik sa opisina ay nasaksihan niya ang pang-aabuso ng direktor sa babae kanina. Nang makita ang batang babae na nakatayo at nakayuko sa sulok na walang magawa, tumayo si Shamanov na parang ayaw makialam sa gawain ng ibang tao. Kinuha niya lang ang MP3 player, ngunit nang tila nagdesisyon na siyang umalis ay bigla niyang sinuntok at pinaluhod ang hepe ng pulisya sa sahig. Agad na naganap ang matinding sagupaan sa loob ng istasyon, isa-isa nitong pinatumba ang mga kaaway na pulis na labis na ikinagulat ng babae. Di nagtagal ay aksidente silang napunta sa banyo ng istasyon ng pulis, at dito ay natagpuan niya ang mayabang na mga pulis na nagdala sa kanya sa istasyon. Itinulak niya palabas ang babae at nagpas siyang turuan ng leksyon ang mga walang kwentang pulis na ito. Maya-maya ay nakita siya ng isa pang batang pulis na nagulat sa nangyayari, naawa si Shamanov at ikinulong na lamang niya ang braso nito at umalis. Nagpatuloy ang 2 sa paglabas at sa paanan ng hagdan ay nakasalubong nila ang deputy director, bago pa niya maintindihan kung ano ang nangyayari ay pinabagsak na siya ni Shamanov. Kayang-kaya niyang patayin ang lahat ng pulis sa istasyon ngunit mas pinili niyang patulugin na lamang ang mga pulis na ito. Sa labas ay naiiyak pa rin ang mga mata ng babae habang papalayo. Labis siyang kinakabahan na alam niyang nagdulot siya ng sakuna at kung mahuhuli siya ay tiyak na pahihirapan siya ng mga pulis na yun hanggang sa mamatay. Sinabihan niya si Shamanov na umalis agad sa bayan at huwag na siyang pakialaman pa. Kasabay nito, nagising ang kapitan at galit na iniutos na tugisin si Shamanov. Hindi pa siya napahiya ng ganito at kailangan niyang mabawi ang kanyang nawalang karangalan. Determinado silang patayin si Shamanov sa pamamagitan ng mabilis na pagpapaputok ng mga bala, ngunit sa kabutihang palad ay nakakaiwas si Shamanov. Sa gitna ng habulan ay nabalitaan ng hepe ang totoong pagkakakilanlan ng taong kanilang hinahabol, at matapos siyasatin ng lahat ay labis na nagulat ang hepe. Hindi lamang siya basta isang major, 2 beses siyang ginawaran ng mga medalya dahil sa matagumpay na mga top secret mission. Nang malaman ng hepe ang tunay na pagkakakilanlan ni Shamanov ay natakot siya sa posibleng gawin nito sa kanya. Sa gabi ay inutusan niya ang 2 pulis na magbantay, ngunit ang 2 pulis ay walang ingat na hinanap si Shamanov. Kinabukasan, natuklasan ng hepe na nawala na ang mga bantay, wala siyang oras para mag-alala na agad na inutusan ang lahat na kumilos. At nang makakita ng bahay na kahoy ay nagmadali silang pumasok,
sa loob ay nakita nila ang dalawang bantay na nakaupo na mukhang natatakot. Sa pagkakataong ito, naging mas maingat at matalino ang hepe. Kung hindi niya mahanap si Shamanov, uupo siya rito at maghihintay sa pagdating nito. Nang tumakbo si Shamanov papasok sa kagubatan ay biglang sumulpot ang hepe sa harap niya at pinagbabaril ngunit hindi talaga marunong sa baril ang hepe. Pagkalipas ng ilang minuto matapos ang matinding habulan sa huli ay muli siyang naisahan ni Shamanov at nalapitan, pinatulog ito bago umalis. Maya-maya nang magising ang hepe at bumalik sa paanan ng bundok, doon ay naghihintay ang isang colonel na nagngangalang Dmitri ng Defense Intelligence Agency na siya ring tagapagsanay ni Shamanov. Pinayuhan niya ang hepe ng pulisya na tumigil at kalimutan si Shamanov dahil ito ang pagkakataong ibinigay sa kanila ni Shamanov para mabuhay. Kung gusto niyang pumatay, walang makakaalis ng buhay sa kagubatan na ito. Ngunit hindi nakinig ang hepe ng pulisya at pinaalis ang colonel. Pagbalik sa kagubatan, dumating ang Special Action Force na ipinatawag ng hepe. Sa oras na yun ay nahirapan si Shamanov na labis na nasugatan dahil sa matinding pagpapaputok ng Action Force sakay ng isang helicopter. Napadpad siya sa isang lugar kung saan nagkataon na naroon si Nastia, ang babaeng iniligtas niya na naging dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Sa gabi ay muntikan na silang magkaroon ng romantikong sandali, ngunit dahil nanghihina si Shamanov ay walang nangyaring digmaan sa damuhan. Kinabukasan, may ilang hindi inanyayahang bisita ang pumunta sa bahay ni Nastia kasama ang kanyang lolo na itinuring niya mga magulang. Ang mga armado ay ang mga nakatakas na kriminal na matagal nang tinutugis ng mga pulis. Narinig ni Shamanov ang mga putok ng baril, at doon ay naganap ang isang matinding laban sa pagitan ni Shamanov at ng mga rebelding kriminal na matagal nang pinaghahanap ng mga pulis. Sa huli ay napilitan si Shamanov na patayin ang mga kriminal na ito. Gamit ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay madali niyang napatay ang mga ito na nagpapatunay na wala siyang balak patayin ang mga pulis na humahabol sa kanya. Pagkatapos ay sumugod ang pulisya at special forces sa pinangyarihan. Nang makita ang mga bangkay ng 5 kriminal ay natakot ngunit natuwa sila na hindi na nila kailangang gumugol ng oras sa pag-aresto sa kanila. Doon ay natuklasan ng mga pulis na si Shamanov ang may kagagawa nito matapos makita ang kutsilyong kukri na pagmamay-ari ni Shamanov. Galit niyang sinunggaban si Nastia at pinilit itong ibunyag kung nasaan si Shamanov. Upang mapilitang magpakita si Shamanov ay tinangka ng hepe na patayin si Nastia. Sa pagkakataong ito ay biglang lumitaw si Shamanov, at nang babarili na siya ng hepe ay itinulak siya ni Nastia. Nang marinig ang mga putok ng baril, dumating ang commander ng Special Forces para pagsabihan ang hepe ng pulisya at tinulungan si Nastia na makatakas mula sa pagpapahirap. Inutusan ng mga nakatataas ang Special Forces na hulihin si Shamanov. Sa di kalayuan ay nakita ng Special Forces si Shamanov na nakataas ang mga kamay. Ayaw nang lumaban ni Shamanov at gumawa ng kilos ng pagsuko. Ngunit dahil agresibo pa rin ang mga ito na sinubukan pang gumamit ng kuryente, dahil dito ay kusang gumalaw ang katawan ni Shamanov. Isa-isa niyang pinapabagsak ang mga special forces at sa huli ay nakatulog ang mga ito. Sa oras na yun ay tumakbo palapit ang pinuno ng pangkat ng special forces na may dalang baril na nakatutok sa kanya. Gaano man kabilis si Shamanov, hindi siya maaaring maging mas mabilis pa sa isang bala. Kaya't napilitan siyang bitawan ng AK-47 at naghanda na sumuko. Ngunit hindi inaasahang itinago ng commander ang kanyang sandata na balak labanan si Shamanov ng martial art. Minaliit niya si Shamanov na sa huli ay madali siyang natalo. Muli niya binunot ang kanyang baril ngunit huli na, nakuha na ni Shamanov ang kanyang granada. Ayaw pumatay ni Shamanov ng mga inosenteng tao, kaya iniligtas niya ang commander matapos itong tumalon sa takot ng pasabugin niya ang granada. Ngunit hindi kailanman titigil ang hepe ng pulisya. Ito ang kanyang teritoryo kaya alam niya ang bawat sulok at siwang ng kagubatan. Nang makitang hindi nila matatalo si Shamanov, nagdala ang hepe ng pulisya ng isang rocket at diretsyong pinaputukan ang mismong pinagtataguan ni Shamanov. Sumiklab ang apoy at buong kumpiyansang sinabi ng hepe ng pulisya, "Tapos na, hanapin ang kanyang bangkay bago dumilim." Pagbalik ng hepe ng pulisya sa opisina, nakita niya si Colonel Dmitri na naghihintay doon. Naniniwala siyang darating sa opisina si Shamanov upang kunin ang kanyang MP3 player. Pinayuhan din ni Colonel Dmitri ang hepe ng pulisya na uminom pa ng brandy, mas mabuti kung inumin ito ng buo, upang kapag bumalik si Shamanov para kunin ang MP3 player ay hindi siya makaramdam ng takot. Hindi nagtagal ay biglang dumating si Shamanov na dumaan sa pader gamit ang isang sasakyan, at sa istasyon ay natagpuan niya ang hepe ng pulisya. Sa oras na ito ay napapaligiran si Shamanov ng Special Forces sa labas kaya't pinayuhan niya ito na sumuko at bumalik sa Moscow kasama niya.
Ngunit gustong tapusin ni Shamanov ang paghihirap ng bawat mamamayan sa lungsod na ito. Gusto niyang malinis ang lungsod, mabuhay ang mga mamamayan ng walang takot at pangamba. Ang nakakagulat ay pinayagan ni Shamanov ang hepe ng pulisya na lumabas. Tahimik siyang nakaupo sa bahay at naghahandang lumaban sa Special Force, sa kabutihang palad ay dumating ang general sa pinangyarihan at inutusan ang lahat na umatras. Nang malapit na nilang arestuhin ang hepe ng pulisya, bigla niyang binihag si Nastia. Matigas ang ulo ng hepe ng pulisya na inakala niyang siya ang pinakamagaling, ipinagmalaki niya ang nagawa niya para sa bayang ito. Sa oras na ito, lumabas si Shamanov mula sa usok. Matapos ilabas ang lahat ng kanyang galit, pinakawalan din ng hepe ng pulisya si Nastia at sumuko. Dahil kung papatay siya ng isang tao ay hindi na siya makakatakas. Mula noon ang maliit na bayan ay bumalik sa kapayapaan. Nakatanggap ng mga utos mula sa kanyang mga nakatataas, sina Shamanov at Colonel Dmitri ay magkasamang babalik sa Moscow. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!